Grabe naman ang setup para akong mag-i-interview. Happy New Year! Happy 2024! Wow! Ang tanda-tanda ko na! Pero kahit anong taon na, ang motto pa rin natin is from my favorite philosopher, Ugoy na Koy-Koy. Sabi niya, ako'y ganun pa rin. Nagbago na ang lahat, ngunit ako'y ganun pa rin. Real talk lang to, mame. So yun na nga, New Year. Isip ko na baguhin ang setup ng kwarto ko. Ayan, iba na siya. Pero ito lang makita niyo. Hindi ko alam kung gagawa ko ng room tour kasi parang hindi naman siya ganun ka-saya. So tayo ay mag-one-on-one interview lang muna for now bilang naka-corporate attire nga naman ako. So yun nga, New Year. Ang bago lang talaga is yung kwarto ko. Nag-ayos ako ng kwarto, nagkasakit ako. Lahat na ba? Inubo at sinipon ngayong bagong taon. Kung hindi, nasa maling planeta ka. I believe lahat tayo nagkahawaan ng start ng taong to. And we were just starting the year right. Imbis na grapes yung pinapapak natin, ilang banig ng mga paracetamol. Tsaka, di ko na din kailangan kumain ng grapes sa ilalim ng mesa. Abang! Baka kunin pa sa'yo. Lord, don't. Ay, inutusan si Lord. Paggabi, nagre-reminisce ako bilang pang ilang taon ko na din to sa YouTube. Titignan ako sa mga old videos ko. Tapos nakita ko yung reading assumptions video ko. Sabi ko parang gusto ko gawin ulit. Tatanong ako sa inyo sa IG. Naghahanap tayo ng pictures ng pusa. Tapos magtatanong ako ng question. Assumptions. Kasi madami sa inyong chismosa eh. Gagawa na lang ako ng mabuting asal para hindi na kayo maging chismosa this year. Ako na mismo mag-a-address ng mga assumptions. Kahit ako, ayokong magbago ngayong taon, okay na ako sa pag-uugali ko. At least kayo, diba? So, ayan. Nag-send ako sa IG story. At habang naghihintay ako, ito, tinabi ko lang to kanina. Pero may mga bagong damit na naman ako. Kasi New Year. Ano na naman ang laman ng Pinterest ni Anissa? Gusto ko nga yung iba kong damit, pamigay ko na lang sa inyo. So, let's see kung paano ko gagawin yun next time. Okay, first, long sleeve. Para sa inyo, parang wala pa din pinagbago. Yung mga pinapakita pa sa inyo, sa mga pinapakita ko noon. Pero sa akin, parang, grabe, level up na talaga to. May puting collar siya. Wow, you're so professional. Pero long sleeve siya na black. May white na collar. Hindi ko alam kung saan na naman ako mag-a-apply nito. Anong job interview na naman ang gusto ko. Kahit sa SM na naman ako pupunta. Pero napakataray lang ito. Parang, why should we hire you? Uy, because you're hiring? Hala, eto hindi kasya sa akin. Hindi ko alam kung anong size yung kinuha ko. Pero ang ganda niya kasi sa picture. Ripped siya na long sleeve. Bibigay ko to kay mami kasi bagay dito sa kanya. Tapos, dark brown ang sleeves. Tapos, light ang dito. Tapos, nazizip up siya fully. Tapos, pwede mo siyang tanggalin. Ito, sobrang excited ako dito. Ewan ko ba kung bakit. It's giving UK. Parang ito yung mga vest ng lolo ko. Tapos, ang ganda ng print niya, no? Tapos, makano naman. Kala mo naman makakasagot yan sila. Naliligaw na naman si Anissa. Nakakalimutan niya naman nasa Pinas siya. Pero dahil geng-geng ka, sige mag-long sleeves ka. Ito napaka-risky ko para kunin to kasi white siya na long sleeves. Meaning, mas madami akong space na pagtatapunan ng mga spaghetti ko, mga pasta. Mas marami siyang malalagay. Pero ang ganda niya kasi may white siya na pa-detail dyan. So, pero presko naman siya. Hindi naman siya yung napaka-geng-geng na pag makita niyo ako sa video, parang gusto niyong punasan yung pawis ko. Hindi naman. I took a risk with this one kasi akala ko small ang magiging sizing niya. Bagsak lang siya na gray na pants kasi wala at akong gray na pants. Kung naman talaga naman si formal attire of the year, oh. Pero kasya siya. And bagsak na sobrang light niya lang. Parang sarap niya. Naumul ko. Lason. Uy. Grabe naman. Anong next nito, motor? Uy. Itong leather wrap na jacket. Fully makakalabas ako ng bansa kasi para magamit ko naman to. Ang ganda niya kasi sa picture. Pero sa Pinas, saan ko to magagamit sa Pinas? So ngayon pa lang kailangan isipin ko na kung saan ko to pwede gamitin dito sa Pinas. Dapat malamig. Pasinihan? Pwede. Sa mga event na may aircon? Pwede. Sinusuot ba to? Oo. Hoy. So yan. Yan ang mga bagong damit. At nagbago ng lahat. Ngunit ang Luvito ay ganun pa rin. Nagbibigay pa din sila ng discount sa atin. So, kung 2024 natin, hindi pa din memorize ang steps, lagyan nyo yung code ko. Input nyo yan. Pindutin nyo to. And then, you will get discounts. Mag-shopping ka na. Saka mo i-redeem yung voucher mo sa checkout. Diyos ko. Sa ula, dun yun na yan. So, ayan na. Nagpapawisan na ang kilikili ko. Magtingin na tayo kung meron na kayong mga assumptions for me. Okay, so naghintay lang ako ng konti. Tapos, ayan na, medyo madami-dami na din ang mga nag-assume. As always, magsisimula tayo sa mga assumptions na madali lang i-digest. First, you have a tattoo. Wala pa din po akong tattoo. Lahat ko na friends, nagpaplano na silang lahat magpa-tattoo kasi nga graduate pa kami, ganito ganyan. Tapos ako, kung kailan naman na parang, okay na, pwede ka na magpa-tattoo. Medyo malaya ka na din eh. Ngayon ako na mismo nagba-back out.
Kasi, talaga, what if lang? What if may tattoo ako ng heart? Tapos next year, hindi ko na siya gusto. Ganun kasi ako. Hindi talaga ako perfectionist, no? Pero example lang, ako kasi yung type ng tao na, kunwari sa planner ko, mga diary ko noon, pag ayaw ko sa penmanship ko, or kahit sa mga slam book noon, na pinapasa-pasa sa mga classmate, tapos magsusulat sila doon ng information nila. Pag ayaw ko sa penmanship nila, pinapasulat ko yung info nila sa isang papel, tapos ako na mismo magsusulat sa slam book. Ganun ako. Tapos, kapag sa diary ko, kung ayaw ko sa penmanship ko, or sa dinudol ko, or sa drawing ko, ganyan. Pinupunit ko yung page. So, paano? Pag may tattoo ako, pag ayaw ko sa design, pupunitin ko din yung balat ko. Next, spoiled ka sa mga magulang mo. Nung bata kami, tinuruan lang kami ng value ng kailangan mong pagtrabahuan lahat ng bagay na gusto mo at ng kailangan nila masabi na, ay, sige, bibilan namin siya nito kasi deserve, ganun. Pero sa kanila kasi, parang feeling nila, hindi kami nila sinuspoil din. Paano ko ba i-explain yun? Ayaw ko na sinuspoil ako nila. Lagi kong sinasabi na, uy, wag na kayong magregalo, ganito, ganyan. Tapos sila yung talagang gagawa ng effort para i-surprise ka, bibilan ka ng kung ano-ano. Pero ewan ko lang, baka love language lang din talaga nila yung gift giving ngayon. Pero noon mga bata kami, wala kami mga toys, ganyan. Wala kami mga bagong cellphone. Pero hanggang ngayon naman, yung mga binibili naman nila, yung mga alam nilang kailangan din at magagamit ng lahat. Ganon sila. So, may mga e-trike, yung sasakyan, lahat naman nakakagamit na. Hindi lang siya parang sa isang tao lang. Ganon. Baka feeling ko nga, oo. I take back my answer. Feeling ko spoiled kami. Pero, hindi kami spoiled brat. Siguro, yun na lang. Sila mismo nag-ano na gusto kami nila bigyan. So, hindi siya parang, baba, mami, bilan niyo naman kami ng ganito. Parang, alam na nila agad kung anong kailangan namin before pa namin sabihin. Tapos, andyan na din agad. So, yes, I think spoiled kami. Okay, ang dami kong sinasabi. Yes lang naman pala ang sagot. Ang dami nagtatanong kung buntis ba ako. Para lang sa kaalaman ng lahat, gagawin ko po ang lahat para maging anti-child. Hindi, not ready to have a child. So, no. No, no, no. Forever, the answer is no. Eto, maraming nag-a-assume nito. Sabi niya, nagka-something kayo ni Chocobi or may secret crush ka kay Chocobi, na in love ka kay Chocobi. Tsaka bakit yung assumptions parang ako lang ang pwede ma-inlove sa kanya? Di ba pwede siya lang ma-inlove sa kanya? Huy! Dami nag-a-assume ng ganun. Hindi nga kami makapag-hug sa isa't isa. Hindi nga makapag-I love you, ma-inlove pa ako sa kanya. Pero to answer your question, yes, I'm so in love with Chocobi. Tigilan nyo nga kami. Pag kami talaga inaasar na ganun, bigla kami nagiging straight as heck. Sabi niya, nag-break because of third party. Sa madaling sagot, Tito Boy, yes, nag-break kami because of third party. Kasi, alam niyo yung feeling na ni-hard lunch mo na siya, pre-profile pic mo pa siya, tapos pagka next week, nagka-jowa siya. So yun, nag-break kami ni Chocobi because of third party. Sabi, are you still rainbow flag? Nung nagtanong kayo nito doon sa last video ko, alam naman natin na sinungaling ako, diba? Hindi ko naman yung itinago sa inyo. Pero, minsan kasi nag-iiwan ako ng mga message na mga, sana mag-gets nila kahit hindi ko sabihin ng word per word. So, sabi ko doon, straight po talaga ako. So, sabi ko parang, pero hindi natin alam, baka sa next day, iba na naman ang gusto ko. So, may mga things na ayokong sabihin, pero sana mag-gets niyo ang point. Tsaka, ano makakala nito? Wala lang, for clout lang, face lang yun. Ito yung mga, siguro, it's for me to know and you to find out at magbibigay naman. Hindi naman sa sinasabi kung ganun ako, pero there will be clues. Hello? Ayun, pakibuksan lang po ang mga mata. Nagpretend lang na bobo pero matalino talaga. Hindi talaga. Sinasabi niyo talaga na ako daw yung type na hindi mag-review tapos mataas yung score sa exam. Hindi. Malakas lang talaga ang backing ng guardian angel ko sa akin. For some reason. Mapa-board exam man, kahit anong exam man sa buhay ko. Sinasabi ko talaga na hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Hindi naman ako pala-aral. Pero parang, pag para talaga sa'yo siguro, ibibigay din talaga sa'yo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong format ng prayer ang binuo ng nanay ko habang nag-i-exam ako. Maiksi din ang attention span ko. Hindi ako nakapag-aral ng 1 hour straight or kahit 30 minutes straight man lang. So, I guess, mapa-exam man yan or sa kahit anong decision ko man sa buhay. Gut feeling lang talaga. Ang sama, pero yan kasi yung totoo eh. Feeling unbothered pero crybaby. Nitong last year, ito na ata ang world record na taon na pinaka-onti ako na iniyak. Umiiyak ako sa pressure ng board exams, ganito ganyan. Pero alam mo yung parang breakdown na iyak, na parang defeated at walang-wala na talaga ako sa sarili ko. Di ako umabot sa ganun. Sa stress lang, tsaka sa pressure, dun lang ako naiyak. Pero sabing crybaby, like kung paano ako noon, naiyakin talaga ako sa kahit anong maliit na bagay, taasan mo lang ako konti ng
boses, iiyak ako. Hindi na ako ganun, tsaka hindi na din ako madalas mag-overthink. Parang wala akong inisip talaga last year. Ang peaceful lang ng utak ko sa kahit anong aspect ng buhay ko. Sa family, relationships, friends, last year ang pinaka-onti ako na iniyak. Binawi naman lahat sa sinipon ko ngayong taon. Pero mas okay na lang sipunin ako kaysa umiiyak ako gabi-gabi. Next assumption, sabi niya wild. Alam mo, sana wild pa din ako. Like, siguro lahat naman sa atin sinasabi, after college, talagang malayan ako, free as a bird. Lilipad ako sa kahit saang bar pa yan. Tawagan nila ako kahit anong oras ng gabi, andyan agad ako. Wala. Tawagan niyo ako, anong oras ng gabi, papatayan ko pa kayo ng call. Hindi na ako nagpapanggap pa na, uy, parang, di ako pwede ngayon, busy ako. Sinasabi ko talaga, uy, tinatamad ako ngayon, wag na muna. Siguro natapos na din kaming lahat, kahit yung mga friends ko, tapos na din sa face na ganun. Parang nainom na namin lahat ng pwedeng inom. Sa mga panahon na hindi pa kami dapat umiinom, naubos na. Doon na namin nilagay lahat ng resistensya namin. Ngayon na, parang alam na namin ang feeling. Okay, di tapos na. Pag umiinom din kami ngayon, parang cute na lang. Parang harmless. Oo, hindi kagaya noon na pag lumabas tayo ngayon, feeling ako may isa sa atin na mamamatay ngayong gabi. Parang ganun. Ngayon wala na. Parang sure ka na, okay, ligtas kaming makakauwi lahat. Kompleto lahat ng buto namin. So, wala, more on the safe side na tayo ngayon. Sabi, morning breath. Sorry, di ako wala akong morning breath. Wala di ako muta. Tas, never din ako umutot. Perfect ako. Sabi dito, you hated Aman. Siguro nung mga bata pa kami, as in hate namin ng isa't isa. Pero ngayon talaga, nare-realize ko na siya talaga yung balance sa pamilya namin. Na saktong baliw lang at saktong matinong isip din. Siya din yung parang glue namin minsan. Hindi naman sa hindi siya masakit sa ulo. Talagang sumasakit din hanggang ngayon yung ulo ko sa kanya. Pero wala na, hindi na kami umabot sa point na parang, umayos ka na. Dapat ako lang, I'm a star. Hindi. Ngayon kahit sinasabi ko na, uy, ikaw talagang favorite child, hindi na siya masakit sa loob ko. Parang doon, parang siya na naman yung favorite. Ngayon, go. Maging favorite ka. Magaling siyang anak. Minsan. So, yan. Sabi niya, may jowa na 4 months. Wala pa akong jowa, pero may crush ako, ganun. Kung meron man, I learned my lesson na din, na parang mas okay pala minsan na private yung mga ibang bagay sa buhay mo. Kasi imagine nyo, hanggang ngayon, parang 1 year na wala akong jowa, tinatanong pa din ako about sa past ko, parang, huy, kung ako nga at ang buong angkan ay nakamove on na, kayo hindi pa. So, parang nakakaano lang minsan na tanong mang tanong, natapos naman na, ganun. Parang ayoko lang ma-remind ulit. Tsaka ang dami din kasing, madami nagagawa pag mag-reveal ako, masaya siya, ganyan. Pero madami din kasing masisira. Parang, yung hindi alam na mga tao, hindi nila pwede masira. So, yun. Kung meron man, mas pipiliin ko na lang na mag-shut the fuck up and enjoy my life indoors. Sabi niya, rich kid and can go anywhere. First of all, patagal na ako hindi humingi ng pera sa parents ko. Madami akong binabayaran. Hindi ganun kalaki ang binibigay ng YouTube sa akin kasi hindi din naman ganun kadami ang views ko. It may sound ungrateful pero hindi talaga. Ine-explain ko lang na hindi ko alam kung saan yun nakukuha minsan na sobrang yaman ko at milyonaryo. Ang daming assumptions dito na milyonarya ako tapos dami-dami kong pera, humble lang ako, ganito ganyan. Hindi ako ungrateful, sinasabi ko lang na sakto lang ang pera ko and yung can go anywhere. Siguro pwede akong pumunta sa Paris at mag-stay doon ng onte. Pero hindi na ako makakabalik. Ganun yung status ng pera ko ngayon. Pero kaya medyo nagbe-behave ako ngayon in terms of spending kasi hanggang hindi ko pa alam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Gusto ko may savings lang ako para in case lang maging tambay ako ng ilang buwan or what. Pwede pa din. So, pero kung magulat kayo na kunwari, may graduation trip kasi kami na dapat abroad kasama mga Maddie. So, kung yun inisip mo na, uy, wala daw perisanisa pero mag-abroad sila. Yun, matagal ko nung pinag-iipunan yun. Yung ginagawa ko kasi, nag-iipon ako ng separate para sa mga gala ko. Tapos yan lang yung budget ko na, okay, 50K, pwede ka nang gumala sa isang taon. Kahit saka pumunta dito sa Pinas, ubusin mo yan, basta yan na sa isang taon. Parang ganun lang siya. So, hindi siya na parang, uy, next month, mag-Thailand naman tayo, tapos G ako, hindi. Hindi po ganun. Sabi, madami naka-talking stage. In my life, medyo madami na din ako naka-talking stage and grateful naman ako dun. Lahat naman, may natutunan ako. Uy, ang deep naman, grabe. Porket formal lang ang background mo. Tsaka once lang ako, diba, nagka-serious with label relationship. Because, alam ko kasi kung kailan ako ready at kung hindi. Alam ko kung kailan ako magiging, alam mo yun, destructive lang sa isang tao. Tapos kung makakakos lang din naman ako ng stress sa aming dalawa, wag na. Mas mabuti pa mag-usap-usap na lang muna tayo, diba? Wag yung magpapadala-dala ka lang sa kilig, tapos sa huli, hindi naman pala kayo match, ganun. Sayang lang. So, kilatisin niyo lang naman. Ano yun, sabong? Kilatis diskarte lang? Dating daw kayo ni Jorge. Huy, hindi magkaaway kami ngayon. I mean, okay naman kami. Parang, lagi naman kami nag-aaway. Hindi yun na parang nag-aaway
nag-away kami ni Jorge. Oh my God, chismis. Hindi. Normal occurrence yun. Kaya wala na masyadong nagulat nung sinabi kong nag-aaway kami. Kasi parang, alam niya naman na yun. Alam na din namin yun. Sa London ka na mag-work after boards. Ayoko po talaga mag-UK eh. Parang wala din ang puso ko. Ang goal talaga is maging mayaman sa Pilipinas kasi kahit ganun nakainit dito, hindi ako makakarampa ng mga jacket ko dito. Gusto ko talaga dito. Mas malaki lang talaga ang sahod dun pero masaya talaga. Like, from my experience, kasi diba nagpumunta kami ng UK kasi andun ang family namin. Andito talaga ang heart ko kahit anong gawin. Pero, alam mo yun, siguro sa huli, aabot din tayo sa point na kailangan mag-sacrifice ng happiness at unahin ng financial goals. Pero kung saan ako masaya, dito talaga sa Pinas. Serious talaga in real life. Kung serious ang atake mo, serious din ang ibibigay ko sa'yo. Kasi madalas, mini-mirror ko lang or like, minibigay ko sa mga tao kung anong gusto nilang. Kung sino akong, basta kung anong gusto nila sa akin, yan lang din ibibigay ko. So, kung ganun ako sa'yo, malamang feeling ko serious person ka. Tapos feeling ko noon siguro, mas serious ako. Like, lahat siguro ng mga topics, ng mga problema, kailangan pagdidiinan ko. Tapos kailangan serious din ang approach. Pero ngayon, nare-realize ko, hindi naman pala ganun ka-deep. Hindi naman ganun kahirap minsan ng buhay. Pinapahirap ko lang talaga. So, mas chill ako ngayon. So, yun ang mga onting assumptions about me. Hindi siya ganun ka-spicy kasi hindi naman ganun ka-spicy ngayon yung buhay ko. Si peaceful girl lang kasing atake ko ngayong taon na to. Pero, teka lang, kanina pa ako nagigigil dito eh. Yan. Pero yun na, ang mga most assumed. Most assumed! Oo. Okay na? Saya na kayo, ha? Sige, te. Bye-bye. Bye! Along.